nakakabak na dito. Dapat sa hapon eh. Kayo daw po speaker sa video. Kaya kanina, dali-dali ako, kuha ko ang aking Bible eh. Kasi ayaw ko na yung pinapakilala. Lalo akong kinakabahan. Kaya, may announcement ko pala sa pastor. So, welcome po sa lahat at maraming salamat at nandito tayo ngayon. Amen? So, isang pakiusap lang. Baka may mga marinig kayo na parang hindi tama yung pronunciation. Hindi ako ganun kagaling sa pronunciation. Sanay na ako. Kahit mga anak ko sasabihin, Bisaya yata to. Bisaya naman talaga ako. Talagang sawit ako sa English. Pero may kilala ako na Batanggenyo sa witness sa English. Taga San Jose. Kwento ko muna para maalis yung aking kabahan. So, taga San Jose po siya. Nagkaroon siya ng anak sa Amerika. So, pumunta siya doon. Nagkaroon siya ng kakilala ng Amerikano. Sabi ng Amerikano sa kanya, "Hey friend, how are you?" Sabi, "I'm good." Sabi ng Amerikano, "Where did you live in the Philippines?" Sabi niya, "I live in San Jose, Batangas, Philippines." "What?" "I live in San Jose, Batangas, Philippines." "Ay, sorry," sabi ng "sorry friend, but I want to correct your pronunciation. Here in America, J must be pronounced as H. So that is pronounced as San Jose." "Oh, okay. Well, thank you. I stand corrected." Sabi ng Texan. Sabi niya, "By the way, when you arrive here in America and when you plan going back home in the Philippines," sabi niya, "I'm arrived here this January and I'm going back home this coming home in July." Nangungo na si San Jose. So, kaya hindi lahat ay walang perfect. Naalala ko dati si Pastor Bob Carlyle. Sabi niya, alam niyo kung anong pinakamahirap na subject na kinuha ko? English. So, ano yun? Puro Amerikano yun, hindi yun Pilam. Pero nahihirapan siya sa English. How much more me? So, tayo po tumayong lahat. Huwag na natin patagalin. Tayo po ay basta. Buksan niyo po. Dalawa. So, buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Sa 2 Kings, chapter 6. Basahin po natin ang salitan from verse 1 to 7. So, nandyan na po tayo. Chapter 1, basahin ko po. "And the sons of prophets said Elisha, Behold now, the place where we dwell with thee is too straight for us." Second po. "Let us go where we are Jordan, and take and let us make us a place there, where we may dwell, and be answered fully." And one said, "Be content, I pray thee, and go with thy servant." And he answered, "I will go." What? "But as one as beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, master, for it was borrowed." And the man said, "Where will it? And he showed me the place
and give us our sleep, and trust in Therefore, sabay-sabay po tayo sa 7. Therefore, said he, take it up thee, and do what we can, and don't eat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa isang pribilehiyo, Panginoon, na makapanambahan kami, Panginoon. Purihan ang iyong pangalan. Kalinisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip. Basbasan niyo po ang inyong salita na maging pagpapala, maging hamon, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, katapatan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kalikuan. Itong dalangin pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hindi na po magsubo. So, ang key verse po natin ngayon ay sa verse 5. But as one was filling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. So, kung babasahin natin, makikita natin yung isang personalidad nitong tao. Napapansin nyo, siguro. Sumigaw siya, sabi niya, and he cried. Hindi po siya umiyak. And he cried, Master, or it was borrowed. So yun po yung maging title natin. Hiram lang po, sabi niya, Master, hiram lang po yan. So yung taong ito ay mayroon siyang responsible borrower. Napaka-responsable niya, di ba? Sa iba-iba siguro, pag sa atin, baka pupulaan pa. Iba't iba tayo ng pag-iisip. Baka siguro kung tayo nang hiram nun, baka isipin natin, nagpahiram pa. Gatot pala yung hawakan. Kaya nahulog. Pero itong taong ito, sabi niya, sumigaw siya kagad. May sincerity yung kanyang puso para humingi ng tulong. Alas, basta hiram ko lang yan. Sabi dito sabi ng man of God, Elisha, sabi, and the man of God said, where fell it? And he answered him the place. Sabi dito na, and he cut down a stick and cast it in thither in the iron head swim. Lumutang. Hindi yung parang tilapia na lumangoy. Yung ulo. At dito naka-specify the iron did swim. Ano yun? Miracle yun, di ba? Na yung bakal lalangoy. Barko yun. Oo, barko. So may mga ano yan, ang barko may ano yan, may mga components yan na para lumutang. May buoyancy. Oo, pero ito, wala eh. Kasi lumubog nga eh. So ganun din sa ating buhay. Marami tayong hiram. Actually, yung buhay natin hiram. Yes. Amen. Sabi nga sa kanta, hiram sa Diyos ang ating buhay. Kahit anong mayroon tayo, hiram lang sa Diyos yan. Kahit yung sinasabi nating pinakamayaman, yung ari-arian nun ay hiram lang po yan. Ang ari-arian, di ba? Sabihin sa'yo, mula dito hanggang sa dulo ng iyong paningin, akin yan. Ari-arian ko yan. Ibig sabihin, hindi sa kanya yun. Kasi ari-arian, parang bahay-bahayan lang yan, di ba? Parang bahay, pero hindi bahay. Parang baril-barilan, may baril, pero hindi ito. Ganun din ang ari-arian. Mamayari niya kunwari, pero hindi. Ganun yung ano. Yung buhay natin ay hiram lamang. Wala tayo.
sabi niya ni Job, di ba? Ubad akong pinanganak, ubad ng walang. Diba? So, ganun ang buhay natin. So, titingnan natin. Sabi niya ni Pastor, lagi pag 3 points lang, Baptist. Basketballista. Marunong ako mag-basketball. 3 points din ako. Baptist. Baptist tayo. So, sa ating buhay, may mga components, hiram lang din. Baka iniisip natin, buhay ko to. Yan sa akin yan. Hiram lang lahat yan. Number 1, our senses. Yung ating pandama. Yung ating pandama. Ilan ang pandama ng isang tao? 5. Tama? So isa-isahin po natin yon. Parang 6 yata eh. Sense of touch, sense of feel, sense of smell, sense of sight, sense of taste. Then, ano pang panglima? Sense of humor. Hindi yan kasali. So, sense of touch. Okay. So, yung lahat ng outer, yung nakikita ng ating naked eye, yan ay may pandama yan. Right? Lahat ay. Yan ay sense of touch. Kaingatan natin yung ating balat. Kasi sabi dito sa Leviticus chapter 19 verse 28. Kaya pasalamat ako kay Brother Edwin. Talagang listo. Sabi dito, ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. I am the Lord. Sabi ng Joshua. Na hindi daw natin pwedeng tatakan o kahit markahan yung ating balat. Amen. Right. Ngayon, anong uso-uso ngayon? Dati, pag may tatukan na konti, matatakot sa iyo yung tao. Bakit? Sabi niya, ex-convict yan. Galing kulungan yan. Pero ngayon, ang tao yun, parang art na. Ginawa na nilang, anong klase yung kanilang katawan? No? Puro na. Ang iba, mayroon dito sa liig. Parang ang kubra eh. Ganun ang tao. Kung ano ang hindi maganda, yun ang ginagawa. Huwag natin, kasi may infection, diba? Ang ating katawan ay full of nerve. Mga nerve yan. Kahit hindi ako doktor, hindi mo ka namang doktor. Kahit hindi ako doktor, lalo sa atin yan, di ba? Full of nerve. Kaya, pwedeng magka-infection. Magka-infection yung ating balat. Kaya huwag nating, okay lang siguro sa mga hindi nakakaunawa, hindi pa nakabasa ng salita. Okay lang yan na may tattoo ka na. Pero kung Kristiyano ka, tapos nagpatato ka pa, hindi ka yata nagbabasa ng Biblia. Right? Hindi nagbabasa. Kung minsan baka gustong-gusto mo kasi. Pag nakita ni, in kasi. Tapos nakasandlo ka. May tataka dito. Nakita ni Pastor. Brad, may ano ka pala dyan, may tattoo ka pala dyan sa Biblia. Hindi, Pastor. Yung sa wallet ko kasi na si Jesus, ilagay ko na dito. Hindi mo yan. Kasi hindi din yan si Jesus, yung sinasabi. Magkabulat-lata, hindi na. Bulat-latan tayo ng wallet, baka mayroon pa kayo dyan ha. Hindi po yan si Jesus. Ha? Kasi si Jesus ay wala sa Biblia, nung nangangaral siya, nung nabubuhay siya. Wala pa tayo, siguro, wala pa akong nabasa. Ay, picturean nyo nga ako para memory ko, pag wala na ako. Wala sa Biblia, right? Wala. Kaya huwag natin huwag natin itatak. Walang exemption yan pag Kristiyano ka na. Hindi pwede yan. Right. Kasi si Jesus, yung nakalagay sa yung Jesus ay obra maestra yan ni Leonardo da Vinci.
So, Italiano po siya. At ang mukha ni Leonardo ay kamukha din ni Jesus. Siya din yung nag-paint ng Mona Lisa. Magkamukha lang yun. Siya din yung nagpinta ng Last Supper. Pinto yung Last Supper. Baka mayroon pa ba sa atin dito naka-display sa ating mga salas? May Last Supper. Wala na. Wala na. Tinago na. Pag nandyan si Pastor, alisin na. Bago mo na. Pag alis, ilagay mo na. Parang alala. So, hindi po yan. Hindi po totoo yan. Kasi, ano lang yan, imagination niya lang yan. At yung mukha niya siguro nilagay niya lang. Actually, may kwento po yan eh. Sa amin, may kwento yan eh. Yan yung Last Supper ay nakaupo. Tapos yung dito sa gilid ay nagkukwentuhan. Nagpupulungan, sa kabila ay nagpupulungan din. Tapos nakatayo, makikita ko naman si Judas, dahil may puyo nga, no? May pouch na. Tumayo si Judas na ganyan. Ang kwento daw doon ay tumayo, kakain na, tumayo si Judas. Ang baho! Sabi na, nagkukwentuhan. Hindi naman ako. Bakit? Sabi na iba lang, baka yung sleep na. Sabi ni Jesus daw, ay hindi ako. So, but ano yan? Hindi po yan. Imagination lang yan. Walang. Kasi tayo ay nananambahan. Pinupuri natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Diba? Sa John 4:24, sabi niya, mabilis lang tayo ngayon dahil pupunta tayo doon. Yeah. Take this time. Sabi nila, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya wala tayong mga mukha-mukha dyan. Kasi hindi naman talaga totoo yan. Right? So, since touch pa lang tayo, marami sabi ko pala ito. Number 2, letter B. Since of hearing o ear. Yung ating pandinig. Ang ating, kung minsan, inahapuso natin eh. Ginagawa natin, ina-upgrade natin yung ating tainga. Mga lalaki. Ang ikitlap ng ikaw. Yan. Diba? Sa mga babae lang yan. Right, preach. Kasi sabi dito sa Deuteronomy, chapter 22, verse 5. Sabi dito, the woman shall not wear that which pertinent unto man, neither shall a man put on a woman garments, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. So, kasuklam-suklam. Kristiyano tayo, tapos may, halimbawa si pastor may nangingintab yung tainga niya. Tapos nakasaya. Abomination sa Panginoon yan. Right. Kaya hindi dapat na ilalagyan natin. Okay na yan sa mga babae. Pampaganda nila yan eh. Pag walang ikaw, hindi maganda. Kaya huwag natin i-upgrade yung ating kasi baka ma-infection, ano? Since of smell, yung ating ilong, no? Ang gusto natin kasi matangos ang ilong. Sabi nga sa kanta, sabi nga, ano kaya? Ako'y isang Pinoy, ako'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. So, Pinoy tayo, normal lang. Kung ang ilong mo ay kung walang butas, bukol, okay na ho yan. Basta nagampanan niya ho yung kanyang obligasyon, nakakamoy, okay na po yan. Hindi na dapat tungtungan, lagyan ng mga kumano. Pag na-infection yan, wala. Sira ang ilong. Kunti na lang, okay na yan. Ano ba bang hinahanap mo? Diba? So, ganun lang yan. Then, sense of sight, yung ating mata. Ngayon, sobrang abusado ng mga tao ngayon. Nagagadget na, natulog pa ng
gabing-gabi. Kinabukasan maligo. Sa amin, panahon namin, pag naligo ka ng pag natulog ka ng alas 9, hindi ka na makakaligo kinabukasan kasi mapapasma na yung mata mo. Ganun yan. Kaya alas 8, tahimik na yan. Kaya ang bilis dumami ng populasyon noon. Yung panahon namin. Bakit? Konti lang yung namamatay. Wala masyadong abusado sa sarili. Right. Walang motor. Ay, ngayon, kaliwat kanan. Nagbabanggaan ng motor. Noon, parang sa isang taon, hindi ko marinig yan. Kasi pag nagbanggaan yung tao, buhay pa naman, nakakisip pa na eh. Tawanan pa na eh. No? Pag motor ang nagbanggaan, marami ngayong sakit. Bakit? Masyadong nakapuso. Dati masyadong mga kabataan. Hindi naman pinagbabawal. Yun naman talaga ang totoo eh. Hindi naman pinagbabawal yan. Dapat gamitin natin na responsible tayo na. Amen. Yung mga gadget na yan ay para gamitin, hindi po yan tayo ang gamitin. Right? So, kaya ngayon yung mga bata pa, yung nakasalamin na. Sisira na kasi naman tayo. Ako bata pa, salamin na rin. Yan rin ang tinatamaan. Pero okay lang, at least pantay tayo. Pantay tayo, walang lamangan. So, kahit na masyado naabuso yung ating mata. Noon, pag nag-drawing ka ng isang babae o isang lalaki, pag halimbawa ang nag-drawing mo ay medyo bata-bata pa, gawin mong lola yan. Lagyan mo lang ng salamin. Lola na yan. Ngayon ba? Kahit na-abuse. Ingatan natin. Importante yung importante yung mata natin. Sabi nga sa herbal dati yan ang mata daw ang bintana ng ating katawan. Kaya pag nag-check siya, tinitingnan lang yung mata. Paano Brad kung bulag? Eh di walang bintana yun. Puro bubong mata yun. So, ingatan natin. Kasi hiram lang po yan. Hindi po yan pang matagalan. One day kasi, sisingilin tayo. Kung anong mayroon ang sakit tayo ngayon, yan ay bunga ng ating ginawa. Amen. Okay. So, sense of test. Yung ating dila. May maraming tao ngayon, pati dila may hikaw. Pati ilong may hikaw. Ang alam ko, nilalagyan lang ng hikaw ay baka kalabaw. Ang tao ngayon may mga hikaw sa ilong. Dila, nilalagyan na ng hikaw. Hindi po yan, hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos. Right? Ang ating dila ay ginagamit natin ng maayos. Gamitin natin sa kalulatian ng Diyos. Dila natin. Yun ang nagdadrive para tayo makapagsalita, di ba? So, sana, dapat, hindi sana, dapat, bilang Kristiyano, dapat maayos yung lumalabas sa atin. Right? Hindi puro marites. Hindi po yan. Alam niyo ba yung marites ay isang na yan ngayon? Isang profesyon na yan. Nilagyan na yan, pero hindi pa naka-registered sa PRC. Hindi pa, wala pa. At ingat kayo sa profesyon na yan, kasi makukulong kayo dyan. Makakasuhan kayo ng civil libel. So, criminal case yun. Ang ibig sabihin daw ng marites ay Master of Arts and Relying Information Telling. Extravagant story. May masteral na. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag niyong gawin yan. Kasi hindi pa nakarehistro yan sa PRC. Baka madadali tayo doon. Madadali kayo doon. Right? So, gamitin natin. Kung anong mayroon tayo, makontento po tayo. Kung anong mayroon tayo, gamitin natin ng maayos. Amen?
So pangalawa po, kanina, senses. Ngayon po, yung strength. Yung kalakasan natin. Hiram lang po yan sa Diyos. Hindi po sa atin. Sabi sa Isaiah chapter 40. Isaiah 40, verse 29 to 31. Sabi dito, He gave power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary. Kahit mga kabataan, huwag mong asahan yung inyong lakas kasi pwedeng mawala yan. Dapat yung kalakasan natin ginagamit natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Huwag natin gamitin sa kung saan-saan. Pag sa pananambahan, laging busy. Pag sa labas, laging available. God don't want your ability, but He wants your availability. Anong mayroon ka na sobrang galing mo, hindi, wala ka namang panahon. Wala din. Ha? So, alam niyo ba, yung busy, ayan na yan eh, acronym yan eh. Pag sa Panginoon, lagi kang busy. Sabi daw dyan ay, ang busy, ang ibig sabihin, being under Satan yoke. Lagi ka kasi nakakubaba sa iyo si Satanas, kaya lagi kang busy. Ay, manambahan bukas. Ay, marami akong ginagawa. Ay, swimming tayo bukas. Anong oras? Alas 9. Ay, masyadong tanghali na. Dapat maaga-aga tayo. Pag sa labas ay ang bilis natin sumagot. No? Dapat lalo tayong masigla pag nasa Panginoon, right? Kasi siya yung may-ari ng lahat eh. Sa Kanya lahat ng galing eh. Tayo ay, ang sukli natin ay maglingkod sa Kanya. Right? So, there is a strength. Yung power, ano lang yan? Pansamantala lang yan. Kapangyarihan. Dito, yung mga dati, sino bang mga kapangyarihan, mga kapangyarihan? Alam niyo ba, nung parang ilang henerasyon na Landicho yung naging mayor dito? Yan sa Camilo Landicho. Ah? Yan sa Camilo Landicho. Yun. So yun yun. Mag-ama yan. Pinsa yan, 1984. Ha? 1984 yun. 1980s. Silang mayor sa kanya. Landicho pa rin. Yun. Mga Landicho kaya, ano lang, saglit lang. Noong panahon na yun, ngayon wala na. Yung kapangyarihan ay noon yun. Kaya nung nakilala ko ng may bahay, at nung nalaman ko na Landicho, siyempre, tinitingnan ko yung dati. Mga ninuno. O mga ninuno. Talagang ano pala yung Landicho sa tao. Isip-isip ko, Paldo. Paldo Kaboy. Nalaman ko pa yung auditorium dyan sa gilid na ano. Ang pangalan niyan ay Jose Landicho Memorial Stadium. Natabi doon. Kaya ina-expect ko, pag ang aking ganan, ang palayaw niya ay junior o kaya third day, sigurado na ama niya yung may-ari niya ng ano niya, nagpatayo na yun. Pero hindi pala, magka-blindo lang. So, power, saglit lang. Ilang taon lang, tapos pag nawala na yung nakaupo, wala na rin kapangyarihan. Right? Ganun lang yan. Kasi hiram lang mo yun eh. Posisyon. Anong posisyon mo ngayon? Gamitin mo. Sa kalalakihan ng Diyos. Kasi hindi po yan permanente. Right. Kahit anong posisyon. Engineer man. Sa akin,
Manage ako ng isang branch. Saglit lang mo yan. Tanda-tanda ko, balik ako sa farmer. Ngayon, maniher. Sunod ay farmer na. Ano lang, hiram lang po yan. Wala po tayo dyan. Ano pa? Profesyon. Yung mga profesyon natin. May mga, dapat iniingatan yan, ha? Doktor, yun ang mga ano eh. Abogado, engineer. Teacher, siyempre. Teacher, dapat iniingatan. Kasi once na inabuso mo yan, may karapatan yung komisyon na tanggalin sa iyo yan. Ha? Hindi kang kasuhan, tanggalin yung manual. Pag may PhD na sa dulo, talagang parang hindi mo na makakapig sa balikat yan kasi nangangalay agad yan eh. Ano lang yan eh, title lang yan. Sa akin, mayroon din ako yung dulo. Actually, mayroon din, pero hindi ko rin nilalagay. Nahihiya kasi ako. Gidjun, Tahonera, MD, PhD. Pero hindi ko nilalagay. Alam niyo ang ibig sabihin nun? Mukhang doktor, pero hindi doktor. Hindi PhD. Mga profesyon ay hindi tuloy-tuloy, hindi yung panghabang buhay. Kaya ingatan natin, pahalagahan natin. Kasi one day, kukuhanin ko yan. Right. Kalakasan, gagamitin natin ng tama. Right? So last, tawanan na eh. Oh. Kanina, lungkot kayo dyan eh. Inaantok eh. Pero ako kasi, hindi ako masyado, pag sa umaga, hindi ako masyado hindi pag natutulog, pilit kong inintindihan, hindi ko pinapansin. Bakit? Baka mataas ang sugar niyan. Pag ang isang tao kasi ay diabetic, antukin yan sa umaga. Right? Kaya pag natulog yan sa umaga, kung pwede ka, okay lang kay pastor. Huwag mo na masyadong kabalahin. Kasi kung wala man diabetes yan, gusto niya magka-diabetes yan. Kaya pag inaantok kayo sa umaga, sa preaching, labas kayo doon, hindi naman kayo mag-push-up doon sa labas eh. Para hindi antukin. Kasi nagpapaano kayo ng sakit pag umaga kayo natutulog ba? Makikita nyo yung maaga natutulog, makikita nyo yan. Yung yan sa Ilonggo ay tambok, labok-labok. Yung siya, mataba pero yung manas. Yung walang laman, walang lakas. Kaya huwag kayo matulog. Lalo na dito sa iglesia, huwag kayo matutulog. Kasi times 3 yung taas dito ng sugar. Pag dito sa tululaway mo dyan sa 1 times 3. Kung sa bahay nyo, 1% lang dito, times 3 yan. Kaya pigilan nyo, huwag kayo matulog. Kasi saglitan lang naman po. Alis na tayo maya-maya na mag-video. So, number 3, our spirit. Hiram lang din sa Diyos yan. Amen. Sabi dito sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 7. Sabi dito, then shall the dust return to the earth, and it was, as it was, and the spirit shall return unto God. Okay. Let's pray po natin. Ang ibig sabihin, mga kapatid, wala tayo ni ano sa mundong ito. Lahat ay pinahiram lang ng Diyos sa atin. Sana ganun din tayo. Ganun tayo ka-responsible sa ating buhay. Ingatan natin. Isa lang mo yan. Wala naman siguro dito may sa pusa na ito daw ang buhay. Wala. Kwento-kwento lang mo yan. Isa lang mo yan. Kaya dapat kahit ingatan po natin.
Amen? So, sa pagtatapos po, buksan niyo po dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. 1 Corinthians 6. So what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have from God, and ye are not your own. Sabi nito. For ye are bought with a price. Hindi tayo ng halaga. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. Ang buhay na ito dapat punong-puno ng pag-iintindihan. Natin gamitin. Isa pa sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang ating katawan, ito lang yung haing buhay. Pali, hindi naman kailangan ng Diyos yung pera ninyo. Pera natin. Ang ating, ang importante yung ating sarili. Haing buhay. Sa buhay na ito, saan mo ba ginagamit? Saan ba natin? Magkaroon tayo ng realization sa buhay na ito. Gaano ba kabuti yung Diyos sa atin? Saan ba natin gamitin? Kalakasan, espiritu natin. Dapat gagamitin natin kung sinong nagbigay. Okay? Kung sinong nagbigay. Huwag natin gamitin sa kalaban ng nagbigay. Kasi yun yung grabe ang offer. Nakakaakit yung offer ng mundo ngayon. Ilan tayo dito? Wala pa tayo sa kwenta. Sa SM, nagsisiksikan. Grabe ng lamig. Pero binabanas ang tao doon. Bakit? Nandun lahat. Masaya to. Bilang Kristiyano dapat tayo, ha? Kahit anong offer. Ngayon, magsa-summer na naman. Dapat tayo mga Kristiyano, pagdating ng Bahan, dito po tayo. Kasi yung kalimitan kasi, ito yung kalimitan eh. Ang mundo, kung mga kakilala ninyo, mga kakilala natin, laging yayayain yan linggo. Madalang yan yung working days. Linggo palagi yan. Linggo yan. Mga kabataan, piliin natin kung ating magiging kaibigan. Kasi kayo yung yung prone, vulnerable, madaling kayong maakit. Kaya piliin natin yung ating mga kaibigan. We choose our friend. Kasi kung ang friend mo ay nawalan ng magiging friend yan, kalaban mo na yan. Dapat yung true friend ay may relationship sa iyo at saka sa Panginoon. Kaibigan, dadalhin ka sa tama. Amen. Hindi ka dadalhin sa kung saan-saan. Kaya dapat maging aware yung mga kabataan. Check nyo yung inyong mga kaibigan. Ito ba totoong friend ba ito o friend ko? Kayo naman ang nakakilala niyan. Kasi sabi nga nung elementary, tell me who your friend and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin sino mga kaibigan mo. At sabihin ko sa iyo kung sino ka. Sabi nga diba? Maraming kasabihan. Birds with the same feather, sabi. Are the same birds.
Parehas silang together. Kaya sabihin, sino ang kaibigan mo, yun ka rin. Ay hindi, nakikisama lang, hindi ka nakikisama doon. Nakikisama ka doon. So, check natin. Kahit yung mga tayo mga malalaki na, check natin yung ating mga kaibigan. Amen. Kasi one day, kung hindi tayo, kung naging lousy tayo sa ating spiritual na buhay, maaakay tayo. Kasi yung mundo ngayon ay very strong. Amen? So, tayo po'y tumayong lahat at tapos na po tayo. Tayo po yung upo, tayo po yung manalangin. Check po natin yung ating mga sarili. Saan po ba natin ginagamit ang mga ito? Ito ba ay naayon sa kalooban ng Diyos? O naayon sa kalooban natin? Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa iyong salita. Nagtuturo sa amin, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay mamuhay na may kabanalan. Dahil ang buhay na ito, Panginoon, hiram lamang sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran. Patuloy po na hinahain ang aming sarili. Buhay, Panginoon, para sa iyo. Salamat sa katapatan, kabutihan, pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa kabanalan, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Patuloy niyo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang gawain ito. Pagpalain niyo po ang iglesia. Kung dalangin pa sa salamat, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.